Good morning, time check 10:44 ng umaga. Medyo late na mag-ride kami ngayon ni OBR sa may Pangasinan sa Dasol Beach Villas. Birthday ride kasi birthday ka bukas. Distance nun from Angeles, Pampanga is around 200 kilometers plus. Mga 4 na siguro dating namin, 3. Let's go, birthday ride to Dasol, Pangasinan. Naka wet attire din kami ni OBR yan. Leggings na panlalaki, tapos shoes na waterproof, Merrell footwear. Ganun din yan kay OBR eh. Parehas kami ng shoes. Kapon kasi nung naggawa ko ng vlog nung test ride ng mga Daytona na products na kinabit ko kay ADV, naabot ako ng ulan. Unpredictable yung weather lalo dito sa Pampanga. Daming rain showers kaya nagpambasa na kami. May dala rin akong kapote na pangtaas kaya hindi mababasa yung jersey namin. Tapos yung pambaba, pangbasa talaga yan. Sakto matetest natin itong mga Daytona parts, itong pulley, tapos yung Kevlar clutch lining sa long ride din. Pag uwi namin ito, lapat na to syempre. Mauna yung vlog ko na yun, siguro napanood nyo na kung nanood kayo sa channel ko. Ang mga kinabit ko pala kay ADV na Daytona parts is yung Daytona Super Stock pulley, Daytona na Super Stock slide piece, Daytona Super Stock na front brake pads, Daytona na Ultra Nano air filter, tsaka itong Daytona Katana handle grips. Ang ganda oh. Para siyang yung handle ng samurai kaya katana. Ito ulit ang daan namin sa may New Clark City. Labas ay Kamiling para maiwasan yung traffic sa Tarlac City. And dito sakto maganda yung test natin dito na with OBR kasi may mga ahonan dito. Try natin sa ahon. Tsaka yung high speed niya. Ito medyo mahabang ahon sa 6.5 RPM kapag angkas ko si OBR. Same lang din. Kagaya din ng K-Works. Malakas pa rin sa ahon. 70 speed. Yan, dire-diretso lang. Yan, nag 7,000 RPM na. Malakas sa ahon. Ang spring ko dito is yung stock pa rin na center spring. Pero umorder na ako nung bago na stock sa Shopee. Tapos lagay ko pa rin yung torsion controller pag kabit ko na. Siguro dun sa vlog ng installation nito tsaka test. Baka nakabit ko na yung center spring na yun. Dumating na. Pero ngayon hindi pa. In-order ko pa lang. Sa high speed yung RPM niya. Walang drop. Dire-diretso lang yung RPM niya. High speed. Stretch din tayo ng CVT. Para madaanan lahat ng surfaces. Downhill to ah. Try 125 ano, try pa natin dun dito sa Makalagpas, change lane tayo. Usual na nakukuha namin dito ng OBR 117, 120, pinakamataas 121 dun sa K-Works na pulley set. Try natin ngayon, walang yuko-yuko yun angkas kasi OBR. Maka 120 kaya 118, 119, 119, nasa 95 RPM. Mataas yung RPM nya no. 119 sagad with OBR 9,500 RPM. Sa cruising nya na ganito 100, 108, 110 hanggang ganon. Smooth yung takbo ng makina. Cruising na 100, smooth. Yung carbon Kevlar clutch, ramdam ko rin yung kapit nya. Walang slip sa high speed, tapos walang dragging sa low speed naman. Ganda yung kapit ng clutch. Pero observe pa rin natin yan, lalo ngayon na long ride, kapag mainit na, yung malayo na yung biyahe, kung magsislip ba siya sa clutch bell na nagkukos yun ng dragging din, tsaka ng overheat, yung parang susunog yung bell. Yung mga ganun kasi na lining kapag umiinit, hindi siya ganun ka heat resistant, kaya dumudula siya, nagkukos ng friction na oblong yung bell. Ito observe natin, pagka malayo-layo na yung biyahe natin, mga 200 kilometers, makaramdaman natin kung may nagbago ba sa performance niya or kung makapit pa rin. Ganda ng mga banggingan dito no? Malapit ito sa may arko ng San Jose. Yun oh, San Jose, Tarlac City. Tapos ang bangking na malupit dito. Malapit na kaming lumabas ng Kamiling. Ito na yung bagong asfalto dito. Ganda na, may linya na. Lawak ng kalsada no? Turbo, may turbong tunog sa 7,000 RPM. Baka yung cooling fins. Yan na, wala na oh.
Hindi ko napansin to kahapon eh. Ito na test ride ko. Gumaganan. Pwede rin sa brake pads, no? O kaya naman doon sa clutch lining. Siguro mag-press up elimination din ako para makakita kung ano yung cost ng tunog na yan na parang turbo. Sa 7k RPM. Ito na, highway na. Labas na tayo ng Kamiling. Mas malayo siya ng konti compared dun sa may original route sa MacArthur Highway. Pero walang traffic dun sa dinaanan natin. Kaya kami lagi nadaan ni OBR. Ito na yung likuan. Papunta ng palengke. Hanap kami ng kainan ni OBR pero siguro doon na lang sa may KFC. Palengke ito ng Kamiling. So yung kakainan namin dun sa KFC sa may bandang mga tarim na yun. Welcome to San Clemente. Tarlac pa rin. Yung kabilang side na yung ginagawa dito sa may tulay sa arko ng Pangasinan. Gawa na yung gitna. Pangasinan. Mga tarim na to. KFC. Kain muna kami. KFC. Busog. Sarap ng lunch namin ni OBR. Nasa 100 kilometers pa yung biyahe namin. Ang oras na ay 1:15. Siguro mga 3, 4. Ganun, mga 4 siguro. Maximum. Nakarating na kami doon. Nagpagas na kami dun sa sentrum ng 300 pesos. Medyo malakas sa gas yata ngayon. Mas ma-RPM kesa dun sa previous set ko. Pero okay naman yung arangkada niya. Pwede pa actually ako dito magbigat ng konti sa bola. Pero yun lang yung na-observe ko ngayon. Fine adjustments na gusto kong gawin. Ito na yung likuan papunta ng Sual. Papunta ng Alaminos. Padiretso ay Dagupan. Ito na yung palengke dito. Favorite ni OBR na tinda. Sual dried fish. Ayun. May Sual dried fish. Ito yung argo. Welcome to Sual. Ito na Sual twisties. Bongking. Bongking. Ito yung dating stopover namin ni OBR. Ayan dyan. Dito sa may dating Maldita. Kaya lang wala na. Ngayon malis na sila. Iba na. So far okay naman yung clutch. Wala kang naramdaman na slippage. Mapa low speed or high speed. Medyo malayo na rin yung biyahe namin. Nasa 120 siguro kilometers. Kahit nagiinit na siya sa prolonged use na gantong biyahe, di pa rin siya nagsislip talaga. Pero observe pa rin natin. Kulimlim na Ang lamig na ng simoy ng hangin. Naka-ready naman kami ni OBR. Sakaling abutin kami ng ulan. Ayan na. City of Alaminos. Home of 100 Islands. Paligaw na kami dito sa may bypass. Malapit na yun. Kapote na kami ni OBR kasi umuulan dito. Pangtas lang yung kapote namin. Bagong bili pala to kapote na. Ang brand niya ay yung anong brand nito B? Ataka. Mura lang siya Shopee na sa 200, 300 plus yata. Meron to pang ilalim pero dahil nakapambasa naman kami na short at leggings tsaka shoes, di na yun. Nung nakaraan na nagpanggasin na kami, nakapangbasa din kami na attire kaya lang, di man umulan nun, hindi kami inabot ng ulan. Itong kapote na to, sumusot din yung tubig sa tiyan dito. Ano bang magandang kapote na di sumusot sa tiyan? Baka yung green kapote lang, no? Yung kasi dati namin kaso ako nangyari na wala. Pero yun, walang tagos ng tubig. Ito na yung bypass natin yung truck. Nasaan kaya itong ulan? Tingnan na lang natin. Tapos kaliwa dito, papunta ng Dasol. Kanan pa Alaminos. Wala nang ulan dito pero hindi pa kami nagtanggal ng kapote. Tinanggal ko lang yung zipper para maginaginhawa yung hangin. Parang rain showers lang din dito sa may Pangasinan. Lapit na rin kami, nasa 30 kilometers na lang. Pakit na tayo ng bundok, malapit-lapit na. Welcome to Dasol, home of quality salt. Tambobong Beach, turn right. Dito yun. Iliko na kami dito. Ayan, ito sa may Camp Adventure na nakalagay. Ayan, dito, pakit ng bundok to. Dito rin yung daan nung pumunta kami nung sa Osmeña Point Beach Resort. Magandang beach resort dito sa may Dasol. Pero ngayon, iba yung pupuntahan namin. Dasol Beach Villas. Anong maaga kami? Wala stress pa lang. Malakapas. Malapit na to sa view deck. May view deck dito eh. Yan, puro paakyat. Tas na lugar. Bundok. Tight ng mga kurbo eh. Tinayata yung view deck. Banda rito. Ganda ng view dun. Ito pala yan. Welcome Malakapas View Deck. Ayan yung view. Ganda oh. Ito yung entrance ng view deck yata. Yun ang view. Teka, hinto tayo. Dagat tapos dito. Ganda no? Dati hindi pa gawa to eh. Nung last na daan namin. Hindi pa tapos. So, kalahati pa lang. Okay na ngayon gawaan. Ang linis oh. Ang linis ng tubig. Ito na yung dagat oh. Ingat kayo dito pag pupunta kayo. Masikip kasi yung daan tapos tight curves. Minsan may mga buha-buhangin. Maraming blusong ahon. Tandaan lang pagka dito. Ito yung pinuntahan namin dati. Osmeña Point Beach Resort Loom. Dito pa yung entrance ng turo ko sa inyo. Ito yung tindahan na binilhan namin ng mga snacks at mga tubig. Ito na yung Osmeña Point. Osmeña Point Beach Resort. Ganda dyan.
May vlog din ako na pumunta kami dyan. 4 kilometers pa kami then sa Dasol Beach Villas. Lapit na rin. Puro banking lang na masisikip. So far sa biyahe namin ni OBR ngayon na 200 kilometers plus. Okay naman yung performance ng mga Daytona parts. Yung pulley tapos yung clutch lining. Kapit na kapit pa rin talaga. Yung pulley, wala akong nakaramdaman na kakaiba. Bukod dun sa tumutunog dun sa 7k RPM. Mga siguro yung ano lang yan, yung cooling fins or yun nga, iyaano ko na lang. Process of elimination ko para matukoy ko kung ano talaga yung tumutunog na yan. Pero wala namang nagbago sa performance niya. Malakas pa rin. Itong grips, okay din, malambot. Siya lumalagkit din kahit naulanan, nakarawan. Daytona. Katana grips. Yung brake pads naman, okay din. Hindi siya humihina kahit matagal na yung biyahe. Ito, prenuhan natin. Yan, lakas pa rin, no? Kaya kong huminto dito. Hindi humihina yung preno. Ang next vlog ko na ng Daytona is yung update niya sa medyo long term. Siguro 2,500 plus kilometers. 44k na pala si ATV. 46,000. Gawan ko na siya ng update vlog para ma-check natin kung kamusta yung condition. I-visual inspection natin. Ito na yung Tambobong Beach. Yan, pwede kayo magrenta dyan ng kubo. Sa Dasol, Pangasinan. Ayan yung beach. High tide, no? Ngayon, white sand yan. Maganda dyan. Ligo kami dito sa may Camp Adventure. Yung pag dinaretso nyo yun, papunta ng Kabungawan yun eh. May daan din sa kabila pero dito na kami dumaan para sure. Ito na, Dasol Beach Villas. Pasok tayo. Ito yung room namin ni OBR dito sa B5. Ayan yung sa beach. Tapos doon yung reception area. Pakita ko muna sa inyo yung room namin. 5k tong room, tapos may 3k na deposit. Malaking kama, tapos may aircon. Dito yung CR, shower room, may heater din. May fire extinguisher dun. Kasi ito, lamp shade na malaki. Meron silang TV, tapos lagay ng gamit. Yan, dyan namin nilagay yung mga gamit, mga helmet. May complimentary drinks din sila nakasama. Iced tea. May phone, kung gusto nyo nang umorder, ito. Yan yung menu nila. Meron din palang free breakfast dito kapag ka nag-check-in kayo. Check-in time dito is 2 PM tapos 12 AM ang check-out. Pakita ko sa inyo yung pool nila dito tapos yung beach. Dami pa silang ibang rooms dito. Iba lang siguro ng presyo. So, para may nakita ko rito baka may exclusive na pool. Ito. Yan o. May sarili silang pool dito. Ito naman yung resto nila. Ito parang jacuzzi. Tapos infinity pool. Ganda no? Meron dito ang maliit na pool. Ganda ng pool. Infinity pool. Ito. Tambayan. Ito yung beach. High tide ngayon kaya mataas yung tubig. Pero mababaw lang to eh. Oh. Yan, parang mini cove siya. Cove actually yan, malaki. Meron silang banana boat tsaka jet ski. So, may mga kubo dito. Pwedeng tumambay sa baba. Ganda no? Maya siguro magligo na kami ni OBR sa pool pagka malamig-lamig na. Tsaka sa beach. Hanggang 10 PM ang beach tsaka tong pool.
morning, 7 a.m. na. Magbe-breakfast na kami ni OBR. Birthday ko na ngayon, 36 years old na ako. Ayun, si OBR, nagbibideo din siya. Silip muna tayo sa may dagat. Bumaba lang ng konti yung tubig. Hindi siya masyadong low tide. Tapos yung pool, kanina may naglilinis. Bagong linis yung pool. Ligo ulit kami dyan mamaya after breakfast. Mga silog yung free breakfast namin dito. Tsaka coffee.